What is up sa inyo dyan mga ka-fib? Ako pala si Starly Madula and welcome pala sa aking first video. And sa video ko ito is magdodocumentary lang naman po ako ng everyday ko po. Sa loob po ng 30 days is magpo-post po ako ng videos po ng mga trades ko everyday. And kasi nga po, sumali po ako sa isang academy and doon po sa academy namin is meron po ah, demo challenge po, monthly challenge, na sa isang buwan ay dapat yung $200 po namin is gagawin po namin $300 sa pamamagitan lamang po ng 2% po na risk management. So, 2 risk management po ang ginagamit ko lang po sa pagtitrades ko. And sa loob po ng 30 days, is dapat ko pong magawa siyang $300. And kung magtatanong po kayo kung expert po ba ako sa Forex, ang masasabi ko po is hindi. Kasi nga po, ako po ay nag-start pa lamang po sa Forex ng 4 months ago and basic pa lang po ang alam ko. Basic indicators, support and resistance, trend lines, and candlestick. Yun pa lang po ang alam ko and time frame po, multiple time frame, paano po mag-analyze ng ganon. At yun pa lamang po ang aking mga tutunan. And ngayon nga po, dito nga po sa dito po natin ilalagay po ang mga trade po natin sa loob po ng 30 days. Dito po yung pair, kung yung mga, ano po yung currency, dito po. And dito naman po yung pips po, kung ilang pips po yung inano po natin. And yung risk reward po na ginamit po natin, which is sinabi ko po is 2% lang po ang gagamitin natin. And mag-notes po tayo kung matalo man tayo. And kung manalo man tayo, in-notes po natin kung bakit po tayo natalo. In-notes po natin bakit po tayo natalo. And dito naman po is makikita po natin kung nananalo tayo dito sa win rate. And dito po is yung light size kung ilang dollars na po yung napapanalo natin o natatalo. So, ano po bang hinihintay natin po? Pumunta na po tayo sa trading view. And sa totoo lang po, na-analyze ko na to kanina kasi po nahihirapan po ako mag-record po na habang po nag-analyze. So, explain ko na po sa inyo. Dito po kanina is ah naghintay po ako na mag-breakout po siya dito kasi ito po yung resistance niya and ito po yung support. Naghintay po ako at nakikita niyo lang po dito is pa-banding-banding lang po siya dito, palipat-lipat, up, down, up and down. Dito po is nagkaroon po siya ng bumaba po siya and then yun nga po, hinihintay ko is nag-breakout na po siya. And then nahinintay ko na po sana is mag-retest siya. Kasi po pag mag-retest siya and maghihintay ako ng confirmation candle, doon na po ako papasok ng up, doon na po ako magbabay sana. Kaso nga lang po, sa ano lang po, sa kamalas-malasan po is hindi ko po ito kinonsider na ito siya po, hindi ko po ito kinonsider na retest. Itong maliit na to na nag-touch, yan. Hindi ko po siya kinonsider na retest kasi nga po, para sa akin po is hindi po siya pasok sa ano ko po, sa strategy ko po. Kasi po masyado po siya maliit para sa akin. And then pero ngayon po araw na ito is may nakita po ako sa gold na pinasukan ko which is ito nga po. And i-explain ko po bakit pa ako pumasok ng buy po dito. Wait lang po, nawala. Predict even ko na po pala to kanina kasi nga po lumagpas na po siya sa gitna eh. Kaya predict even ko na po siya. And yung ang SL ko po pala niyan, ang SL ko po pala niyan is dito po. Pasensya na po kung naano ko po Wait lang, ulitin ko na lang po. Ito ba 'yan? Yan. Saan dyan. Ang SL ko po kanina dyan is dito lang. Mga dito po. And then, yung ano ko po is dyan. Tama po yan. Parang ganyan po yun. Yan. Explain ko po ba't po ako pumasok dyan. Titignan po natin dito po sa 2 hours po. Sa 2 hours. And may nakita, so, sa 4 hours po tayo. Kung makikita po natin sa 4 hours, meron po siyang malaking candle po na bearish po. Malaking candle po na bearish. And katulad po ng sabi ng mga instructor ko po, ng mga coaches ko, na pag may makita kang malaking candles na ganyan, may possibility na tataas, na babalikan niya po itong candle na ito na mataas na bearish. So, kunyari, ito nga po, biglang bumaba ng malakas. May tendency po na umangat po siya dito po and bumalik. Parang ganun po daw.
And kung hindi man po, ganito lang, hindi naman po talaga po is masasakop niyo po 'yan or ganito lang, ganyan, ganyan lang po. Basta may tendency daw po na babalik siya. Parang babalikan niya po yung malaking candle. And then, so para po hindi po ako mag-overbuy po or mag-overbuy po, kunyari, mataasan po yung TP ko po, is sumanap po ako ng resistance po sa mababang time frame. So, ang ginawa ko po is, ito po, naghanap ako ng resistance. Ito po yung nahanap kong resistance. So, ito po yung nahanap kong resistance, kaya nilagyan ko po siya ng resistance dyan. And sabi ko po is, so isa na po itong ebidensya po, natataas po yung, yung market. So, ito na, isa itong ebidensya na tataas, isang ebidensya. So, itong malaking candle po na ito, pangalawang ebidensya po, na aakyat po yung market. Parang aakyat nga po siya, naakyat po siya. So, dalawang ebidensya na po yun. And then, kung titignan po natin dito po sa mababang time frame po, is nagkakaroon po siya ng higher high and higher low. Ano po nito? Higher high. Wait lang po. Katulad nga po nito po. Lower low, higher high, lower low, higher high, lower low, and higher high. So, ano po bang masasabi po natin pag mga ganyan po yung trend niya po? May possibility po na tumaas po. So, tatlong ebidensya na po natataas. And then, pinaka-last po is, wait lang, nasaan na ba yun? And ang pinaka-last po na tinignan ko po is yung trend lines po. Punta tayo sa 4 hours. Kung makikita po natin dito po, sa day, meron po ako nilagay po na down na trend lines. Ito po, itong line na po ito, itong line na to. So, sinama ko po siya kasi sinama ko po ito na possibility na itatouch po ng candle. So, ito po, itong line na to, tingnan po natin sa 15 minutes. So, kung tinignan po natin, ito po, tayo sa 5 minutes. So, yan po yung inano ko na, pag dito po, na may possibility na itatouch niya ito, or kung tataas talaga ang market, is aabutin niya pa itong lagay ko pong resistance po dito, ito. Pero dahil po para panigurado po na ma-hit po yung TP natin, is dito ko na lang po nilagay yung TP ko. Kasi nga po, tulad nga po ng sabi ng coaches ko po, ng mga trainer ko is, wag po masyadong maging greedy sa TP, lalo na kung ikaw po ay isang beginners pa lamang. So, kaya po ako yung nag-buy dyan. And sa ngayon po, nakikita po natin na malapit na po ma-hit po yung TP ko, and so far so good po is bearish pa po yung mga candle, malakas pa po yung buying position po. And konting-konti na lang po is ma-hit ko na po. So sa ngayong araw po is, ngayong Monday po is, yan pa lang po ang trades ko. And that will be my first trade for monthly demo challenge po. And kung manalo man po is ilalagay po natin doon, and babalikan ko na po kayo kung na-hit po ba yung TP natin or hindi. And ito po, ito nga po, and $10 na po siya. Nananalo na po tayo ng $10. And sana po, umangat po siya. Ma-hit po yung TP natin. So, yun lang po sa video po yun lang po sa ngayon, and babalikan ko na lang po kayo mamaya. A few moments later. So, hello again guys. So, ito na nga, sa gold, na-hit nga yung natin, SL natin. Pero, huwag kayong mag-alala kasi nga, kanina, is tinignan ko yung chart. Nasa gitna na kasi yung malapit na kasi ma-hit yung TP, kaya break even ko na siya, kaya hindi ako nabawasan sa ng ng pera sa MT4 ko. Hindi ako nabawasan ng pera kasi break even ko siya. So safe ako diyan. So sino natin tong nilagay nating buy position. So ngayon, may nakikita akong isang buying opportunity ulit.
ginamitan ko siya ng Fibonacci. Ito Fibonacci. And then, nandito ito yung pasok sa, pasok sa 0.618 yung support ng dito banda, yung lower high dito banda. So, nilagyan ko siya ng support. And then, pasok siya sa gold sa 0.618. Kaya, ang ano ko is, pag mag-touch na siya dyan, is maglo-long position tayo dyan. Parang ganito. Maglo-long position tayo. And, maglalagay ako ng support dito lang. Dito lang ang SL ko. And then, ang TP ko is, dito lang ipapantay ko na lang dito kasi nga, okay na sa akin to. Kasi nga, ito, okay na sa akin yan. Yung ganyan. Okay na sa kanyan to, 1:2. So, yan po, inihintay ko na lang yung red candle and then confirmation matapos tong bearish tapos magkaroon ako ng confirmation candle. So, balikan ko na lang kayo mamaya pag may nakita na ako. Hello po dyan mga ka-fib at ngayon po ay may good news po ako sa inyo at yun na nga po ay na-hit na po ang ating TP. And bakit po ako nag-enter dyan? Kasi nga po, so nilagyan ko po siya ng Fibonacci and ito po yung golden zone po natin, itong nasa pagitan ng 0.5 and 0.618. Yan po yung golden zone natin. And kung nakikita nyo po dito, alasin ko po muna ito. Lang. Di ko maalis. Yan. Kung makikita nga po natin is nagkakaroon nga po ng mga weak po dito po. Ibig sabihin po, nire-reject po, may nangyayari po dyan banda sa golden zone. So, naghintay na lang po ako ng confirmation candle po sa mababang time frame. Tumingin po ako sa 5 minutes and wala pa akong masyadong nakita. Pero po ito po is counted ko po itong ano ba to? Morning Star ba ito? Ito po Morning Star po. Confirmation candle. Yan po Morning Star. Morning Star nga po. Yun nga po ang nakita ko. And then, tumingin po ako sa 1 minute time frame. And meron po akong nakita po Morning Star po, dalawa po ulit. Yan, isa. And ito pong isa is, napakaganda po is nag-touch po siya sa golden zone. Kaya po nag-enter po ako agad dito sa pangalawa. Ito po. Para secure po, nakita ko po ito maganda. And then, naghintay pa po ako ng isa pong confirmation candle. And ito po, may nakita po ako na pasok ulit sa golden zone. And then, kaya po ako nag-enter na dyan. And, katagalan, and hinayaan ko na siya. And then, na-hit po yung TP natin. Tumama po yung prediction natin. And then, yun na nga po is, papakita ko po sa inyo. Ito po siya. Ito na po. Hindi ko po alam kung makikita nyo. Yan po. $11 po siya ngayon. Or ilalagay ko na lang po sa screen. Yan. $11 po for ngayong araw. So, ilalagay po na, ilang pips ba to? 80 pips and 10%. Ilalagay po natin ilalagay na po natin sa ating uh, notes. Okay, pair gold yun, 'di ba? Ano nga yung ng gold? XAUUSD. XAUUSD. And alisin po muna natin yan. Tapos pips, 80 pips.
80 risk reward is 2. Ano, ano ba, Fibonacci, Fib, and Morning Star. Okay. So, yun na nga po. And, ayan na po, yan po ang aking first trade po. Kasi po yung kanina po, di ba po nag-trade po tayo dito, nag-buy po tayo dito kanina. Sorry, nag-buy po tayo dito kanina, kaso lang po, na-hit po yung SL po natin. Pero hindi po totally na-hit yung SL natin kasi nga po, kanina po is, ah, umabot na po siya dito sa gitna and then break even ko po siya agad para kung matala man po tayo is hindi po mababawasan ng ating dollars, ang ating pera. So, yun na nga po and So, yun lang po muna ang aking trade for today. Nagkaroon lamang po tayo ng isang trade na panalo and siguro po talo po yung isang trade po natin kanina kasi nga po hindi na-hit po yung SL natin. Pero ang good naman po is hindi naman po nabawasan yung pera natin. And yun lamang po and update na lang po ako sa pangalawa kong trade po sa loob po ng 30 days. And this will be my first trade sa monthly demo challenge. So, bye-bye.